sa US. Okay. Kasi alam ko si Jocelyn ang pinakasalan sa Okay. US eh. Kaya pero nung galing sa bibig niya, yung totoong kung anong nangyari, malaman ko kung talaga ang reason, Okay. yung pagkawala niya sa buhay naming mag-ina, parang ang masakit. Kasi after all those so many years, not knowing yung totoo, kasi alam ko involved siya kay Jocelyn, pero katulad ng sabi ko, wala akong proof kung nagkatuluyan sila. Okay. Pero nung 97, nung ma-meet yung anak niya, sabi niya, nagpakasal siya sa US, dininforce ako. Okay. And then, nakala ko si Jocelyn. Kaya nung nagsasalita siya noon, nangangapay niya siya para kay Jocelyn. Okay. Sinasabi niya kung paano. Ng Christmas, binabato niya si Jocelyn, binabato yung yung bintana niya para makapagsimbang gabi sila. Okay. Nandiyan pa pala siya, ang walang yang yun, samantalang hindi na ako nakakuha ng sweldo. Yun tong kasi parang nare-realize na nagkukwenta na kayo ng mga months, yeah, around Christmas. So nandito pang walang yang ubod ng sinungaling ng walang yang siraulo. Oo, kasi hindi ako nakakuha ng pera. November? Okay. Nandito pa siya December, nandito pa siya sa registration. Siya mismo sinabi niya eh. Magsisimbang gabi sila ni Jocelyn, nagbabato ng bato si Jocelyn sa sa bintana niya para makapagsimba sila ng gabi. So, ibig sabihin nung time na yon, wala pa pala siya sa Amerika, nandito pa sa Pilipinas. Exactly. Buntis kayo nun. Buntis ako no. Wala ba siya sinabing dahil? I mean, kasi nagkita kayo eh. Kasi ako to kahit may asawa na akong bago, itatanungin pa rin kita eh, bakit ka ba nawala? Hindi dahil maghahabol pa ako. Gusto ko masagot yung tanong ko para sa peace of mind ko. Para alam ko yung dahilan. Pero at that time kasi, parang non-important na yung nangyari sa amin. Kasi yung anak ko. Hindi, para sa inner peace nyo. Nandun ang anak ko. Okay. So, hindi kayo nagkaroon ng chance na mag-usap na kayong dalawa lang? Wala. Never. O hindi ba niya ni-request? O hindi ka ba nag-attempt na mag-request na pwede pa tayong Hindi ako nag-request. Para lang sa closure? Total, may asawa naman tayo pareho. Yung masagot lang yung tanong, para sa inner peace ko, wala kang ganun. Why? Hindi, kasi para sa akin kasi, hindi na importante lahat masagot yun. Ang gusto ko lang, yung mag-apologize siya sa akin sa ginawa niya. Okay. Yun lang. Para sa akin, kung ano man reason, siguro talagang ayaw niya sa amin. Okay. Pero, hindi man yun importante. Ang importante sa akin yung anak ko na bumawi siya sa anak ko. Yun ang sinabi niyo ba sa kanya yan? Parang, kayo kahit meron, kasi masaya ka na rin naman with Mr. Pearson, no? Bumawi ka sa anak mo. May ganun tayo eh. Miss Alona, tatanungin kita. Iniwan niya ako, buntis ako. Okay. Namit niya ang anak niya, mahigit 30. Teenager na. Okay. Ikaw ba, kailangan mo pang i-remind kung anong gagawin niya sa anak mo? After all these years, dapat alam mo kung anong gagawin mong pagkakasala, di ba? Hindi, kasi ang hirap umasa kasi iniwan mo nga ako eh. So, feeling ko hindi mo alam ang responsibilidad mo, kaya papaalalahanan kita. Yan na, malaki na anak mo, ang tagal mo kaming iniwan, bumawi ka. Yung ganun eh. Dapat sana, no? Kasi hindi ako asa na kasi puta, iniwan mo nga ako eh. Hindi kayo naging ganun. Hindi. Ito, nagkikita sila ni Miss Grady. Ilang beses sila nagkita? 2, 3, 4, 5? Siguro the most, if not 4 times, 5 times. 4 to 5 times. At least. Within a year or 2 years, every 2 years. Umuwi kami. 2 years na yun, 4 to 5 times sila nagkita. Minsan, umuwi ang anak ko dito, minsan siya mag-isa. Nung nasa college na siya. Okay, so yung nagkikita-kita sila, wala ba siyang Grandy meron, sa kanya. Pang-shopping. Ang binibigay sa kanya pang-shopping. Pwede ba malaman how much? Ang sabi sa akin ni Grandy, binigyan siya minsan, the most na binigyan siya 200,000. 10,000 pesos? 200,000. 200,000, ang bongga, okay. Para pang-shopping kasi may chick siya. Okay. So, ayaw 200,000, isang bigayan lang yun. Isang bigay. Next na nagkita, another pera.
Hindi ko alam. Yun lang ang sinabi sa akin minsan na binigay sa. Okay. I think yun ang pinakamalaking binigay niya. Okay. Siguro partly suhol na rin. Suhol. Because Kasi nga, may kasama nga Oo. chicks. Oo. So, bang nag-chicks Ginamit si niya yun. Nasa si Miss Grady? Ginamit. Nagsishopping. Binigay yung pera pang shopping eh. Para hindi siya may istorbo. So, si Miss Grady, nag-shopping mag-isa. Si Rafi, kasama yung babae na sa kwarto Chicks lang. niya. Oo. Nagkukwentuhan lang sila. Siguro. Why not? Mahaba yung kwento nila eh. Kailangan ng privacy. Okay. Siyempre. Oo. Actually, mas malala pa siya sa pinipintasan niya, inaawan niya, iniinsulto niya ng mga tatay o asawa na nagwalang hiyari sa mga asawa at anak nila. Kasi Oo. siya, sinama niya pa yung anak niya, andun yung babae niya. Oo. Oo. Parang walang kahihiyan, Talaga. walang respeto na rin, Pero, walang respeto sa anak, tsaka respeto sa nanay ng anak. Hindi ba niya naisip na baka ikwento ni ano to sa nanay niya? walang yak nga. Yung Tapos, minsan na mag-iingat ka rin eh. Baka Oo. baka ikwento ni Grandy sa mama niya Oo. na may kasama akong iba. Wala siyang ganun. kasi hindi niya yung ginawa sa anak niya kay Jocelyn. Okay. Bakit hindi niya yung ginawa sa mga anak niya kay Jocelyn? Why? Ewan ko, siguro takot siyang iwan siya ni Jocelyn. Dahil? Dahil back then, hindi pa nagbo-boom ang karir niya. Okay. That time, nagbo-boom ang karir ni Rafi nung kasama niya si Jocelyn. So, para na rin magandang image niya, magandang family niya. Exactly. Kaya nga gusto niya mawala kami sa eksena eh. Okay. Kaya Paano kahit niyo nalaman na gusto kitang mawala sa eksenang ito? dahil narinig mo yung kinikikilang ko siya, sinabi ba niyang kasal ako sa kanya? Okay. Hindi niya sinabi. Hindi actually. Sinabi lang Kasi niya, nag-file ako napanood ko, Yeah. binlog ko nga yun eh. Oo. Hmm. Ang sabi lang niya, may nag-file na ito, ang picture, di ba? O pinili pa niya yung pinaka-pangit daw na picture. Sabi nga ng anak ko, Dad, kasi pinili ni Rafi yun kasi yung balbas mo. Ang dami mong picture na walang ganyan, bakit yung pipiliin? Kasi pinapakita niya na Matino siya. wala siyang kwenta. Wala siyang kwenta. Kasi kinikikila namin siya para gumanda daw ang buhay namin. Okay. Paano dumating sa point na na inilabas kanya na sa TV na ina-extort ako ng babaeng ito? Kasi nga, nung Kasi parang okay na kayo eh. nag-file ako ng bigamy. Okay. So, nag-viral. The very next day, Ayun na yon. yun ang sagot niya. Siniraan ako sa buong mundo. So, anong na-feel nyo nung napanood nyo? Gusto ko magpakamatay. Okay. Ang sakit. Sabihin ba naman, ni-extort ko siya tsaka Okay. binablockmail? Samantalang kahit 5 dito sa, pagtanong mo ako kahit saan sa US dito, hindi ako nangutang kahit 5. Kahit na So- hindi na sumuso yung anak ko noon. Okay. Are you saying na hindi totoong nangihingi ka ng 100 million? Hindi ako nag-extort. Iba ang usapan. May demand letter Okay. galing sa abogado para sa danyos na ginawa niyang kawalangyaan sa aming magina. Ang Okay. hinihingi ng abogado ko para sa danyos. Okay. Hindi siya personal, sige, titigilan na kita, bigyan mo ako 100 milyon. Hindi ganon. Hindi ganun. O yung parang sa movie, sige, titigil ako, basta 100 milyon. Hindi ganon. Yung demand letter, 3 pages yun. Okay. Ang Hindi, bina- tsaka abogado pa naman pala yan. Ang binasa Okay. lang niya yung 100 million. Okay. Na ilalagay ko siya sa alanganin situation. Okay. Nakakahiyang situation, something ganon. Okay, okay. Iwasan natin ng nakakahiyang situation kung inupuan niya nga yung demand letter. Correct. Paano na talaga niyang iano yun? Okay. Pero meron 5 million issue Bibigyan Yung niya, inalok kanya ng 5 million. Nung- Is it true? inalok niya ako. Okay. Nung pinuntahan ko siya, gusto ko mag-settle kami. Hmm. Sabi niya sa akin, bibigyan kita, sabi niya, ng 5 million. Okay. Pero may catch. Sabi ko, anong catch? Sabi niya, i-give up mo ninyo ang karapatan nyo sa akin. Ang anak ko legal. Sira ba naman ang tuktok ko na i-give up ang karapatan ng anak ko? Okay. Kaya alam ko ayaw niya kaming lumabas eh. Alam niya may karapatan kami. Alam niya yon. Okay. O hindi siya mag-o-offer na mag-sign ako para give up yung karapatan ko. Hindi, tsaka my God, na-realize ko lang ngayon, no? Sa sinabi niya, bibigyan kita ng 5 milyon, basta yung karapatan niyo sa kanya, mawala na. Mhm. Wala pala siya talagang kwentang tatay.
Kasi, sige, kung hindi na ikaw, pero yung anak ko, aalis ako ng karapatan sa akin, parang masyado na ako walang hiya. Oo. Ginawa naman niya, di ba? Diba? Kasi, hindi man siya mo, panganay nga niya yan eh. Yan nga yung iniwan niya eh. Oo. Tapos yan yung sasabihan niya ng, ito 5,000,000, basta wala na kayong karapatan sa akin. While na katulad niyan, nagbabakasyon sila. Even back then, nakilala ng anak ko. Every year, nasa US sila for Christmas and New Year. Okay. Hindi man niya pinik up ang phone. Sa Amerika, everybody have phone eh. Okay. Anak, nandito kami sa California. Padalan kita ng ticket, anak. Bakit hindi, why don't you join us, di ba? Okay. Yes. Pag alis ng anak ko dito, kaya sabi niya doon sa panoorin mo sa vlog ko, nandun yung statement ng anak ko. Christmas, birthday, graduation college, wala. Si Rafi, wala. Okay. Pero, okay, Christmas, well, dapat meron naman, maalala mo yan. Pero birthday, alam ba niya? Yung birthday ng anak niya? Pareho silang March. Oo nga, pero after ma-meet na niya, I'm sure, inalam niya kung kailan ang birthday, di ba? Wala. Tapos ang bongga nila nung mga anak. Kasal, wala. Yes. Kaya, napanood ba kahit isa o dalawang beses ni Miss Grady yung Happy Family with Jocelyn? Alam ko siguro napanood niya. Baka na-curiosity siya, pinanood niya. Minsan, pinadalahan ko, siguro 2 years ago, na nagbakasyon sila sa US. Umiyak siya. Tinawagan ako, galit na galit. Sabi niya, don't you know how I feel? Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit pinapadala mo sa akin ng mga to? Sabi niya, samantalang ako, sabi niya, I continue to work. Pero sila, pasarap sila ng buhay, sabi niya. Masakit, di ba? Yun ang dahilan kung bakit hindi natin nag-uusapan si Rafi. Kasi masakit sa anak ko, masakit sa akin. Pero when was the last time na pinag-usapan niyo ni Miss Grady tatay niyang walang hiya? Hindi muna ako magko-comment yan dahil may mga issue na dito sa Pilipinas na nangyayari na gustong mag-reach out. Medyo parang pinag-uusapan ko. Okay, pero pwede yung sagutin o hindi Is it true na nag-iwan ng statement itong si Miss Grady saying na pagtatakbong presidente ang tatay niya, lalabas siya magsasalta? Is it true? Yeah, it's true. Okay. Oh my God. Sana lang, actually marami ng tao nagigising. Marami na. Hindi pa lahat, pero marami na rin. Marami na lumalabas. Marami na nakakita ang tunay na kulay ni Rafi Tulfo. Back then, nung tinira niya ako, na gusto kong magpakamatay ulit. Pero sabi ko, hindi ko siya bibigyan ng satisfaction. Okay. Pag namatay ako, lahat ng problema niya, wala. Mawawala lahat ng problema niya sa akin. Free siya. Okay. Nawala siyang ginawa. Alam mo, sa US, iba kasi ang culture ng Pilipino tsaka US, no? Yung scandal na to, gawin mo sa US, ganun lang si Rafi. Patay na siya sa madlang tao. Ganyan doon eh. Konting scandal doon, sikat ka. Ay, papatayin ka doon ng mga tao. Yung ibig ko sabihin, yung karir mo patay na. Kasi, tignan mo yung isang beer. May nilagay silang, maiba tayo ng yung picture sa bote. Binoykot ng American people. Nag-struggle ngayon ng isang pinakamalaking company kung hindi pinakamalaki sa Amerika. Picture lang niya sa bote lang binoykot. Na $20 billion ang nawala hanggang ngayon daw nag-struggle. Hindi na makaakyat. Hindi kasi lang, Miss Julie, sa case kasi ni Rafi, nakuha niya yung kiliti ng Pinoy. Ng mga mahihirap. Which is pera. Ayuda. Yan ang yan eh. Kasi ako, aminin ko to dati believe din ako sa kanya matulungin to. Nanonood ako ng Rafi Tulfo in action, natutuwa ako pag merong lumapit tapos natulungan niya. Until later on, parang nire-realize ko. Nagising ka lang.
Nauntog yung ulo mo at nagising. Pinag-away mo kaming magpamilya. Tapos, sa huli, pagbabatiin mo kami. Pero kaya na inabot namin. Parang hindi na bababawi. Parang, natulungan mo nga ba talaga kami? Yun yung naisip ko eh. Yung pagpapahiya mo sa mga pamilya, nakatulong ka nga ba o ikaw yung natulungan? Kaya nga, kung gusto niyang tumulong, bakit hindi niya i-off camera niya at tumulong sa ganyan? Gusto niyang pag-ayusin, off mo yung camera mo. Ang nangyari, pinagkakitaan niya na yung mga may hirap. Yung iba nga, gusto nilang tanggalin na, ayaw niya. Ayaw niya. Diba yung unti-unti nare-realize ko yun, tapos yung masyado na mayabang. Sumobra. Sobrang yabang napunta dito. Wala, nakakainis. Tapos kapag hindi siya nasusunod, pikon. Pagkatapos yung unti-unti lumalabas na yung ugali niya. Yan ang tunay na Rapi Tulfo. Sabi ko, something is wrong sa taong to. Kasi ako, una kong nakita yan dahil ginawa niya sa amin. Kaya alam ko. Ginawa niya sa amin. Kaya alam ko kung sino siya. Kung mahirap ang mga Tulfonatics maniwala sa kung sino talaga si Rafi, nasa kanila. Kung maasa sila, sasabihin nila at least nakatulong. Okay. Bakit hindi niya natulungan ang anak niya? Okay, correct. Bakit nagpalit siya ng phone nung tumawag ang anak ko for the first time humihingi ng tulong? Okay. Bakit? Anak, ito $100 lang. Ipit ako. Pasensya ka na. Sa susunod na ako babawi. Okay. The next time tatawag ang anak ko, putol yung linya. Wala na. Hindi na niya mahagilap ang ama. Okay. Nagpalit siya ng SIM. Ganon kasakit. Ang ginawa niya sa kanyang anak. Nagpalitan ng SIM or baka naputo lang, hindi nakabayad? Dahil hindi na matawagan ng anak ko. Tapos tinext yung para dalawang beses inabandonan. Oo. Tapos tinext yung kabit niya. Inahanap ang tatay. Hindi na daw niya makontak. Hindi na rin sumagot yung kabit. Sakit, di ba? Yeah. How many times kailangan mo abandonin ng anak mo na nabandona mo while nasa sinapupunan ko pa lang siya? Yan ba ang tunay na Rapi Tulfo? Yes. Yan. Yan ang ginagamit. Gamit siya ng gamit para hanggang makuha niya. Katulad niyan, 2028, presidential. Diba, yung paggamit niya sa may hirap, tingnan mo nasa na siya ngayon. Senador na siya. Bilyonaryo pati pa. Mga, yung anak niya. Congressman. Yung kalaguyo niya. Yes. Diba, nasa kongreso na rin. Yan ba yung sinabi niya, hindi siya tatakbo? Pero, marami daw siya magtutulungan kung nasa radyo lang siya. Ito nga ang nakakatawa, di ba? Si Jocelyn Pua. Okay. Nag-file siya ng dissolution of marriage with children. So, sila ni Rapi, dapat wala na rin sila. Okay. American citizen siya, kaya siya nakapag-file doon. Anyway. Hindi, why do you think na Jocelyn is ganun? Is it because feeling niya, hindi, kasi asawa niya si Tulfo ngayon eh. So, syempre, kung ano yung sinasabi ni Rafi, malaking possibility na pinapaniwalaan niya. Hindi ka nagsisinungaling din si Rafi kay Jocelyn? Oh, syempre. Nang bababae.